Sa gitna ng isang mabundok na tanawin, sa ilalim ng maliwanag na araw, isang grupo ng mga indibidwal ang nakatayong magkasama, ang kanilang mga tingin ay nakatutok sa isang nag-iisang figure na nakaluhod sa kanilang harapan. Si Suho, ang isang eskrimador ay nakadapa sa lupa, hawak ang kanyang naputol na espada. Kitang-kita ang pagod, ang kanyang katawan ay nabugbog at nalasan, ang kanyang paghinga ay nahihirapan. Tumangala siya sa mga taong minsang pinagkakatiwalaan niya ng lubos sa harap niya, halata sa mga mata niya ang pagkadismaya. Ang isa sa mga tao ay may binulong tungkol sa kanya gamit ang isang putol na espada na sinusubukang kumilos ng matigas, na kinukutya ang pakikibaka ni Suho. Sa malapit, tumingin sa kanya si Alex Morgan, isang mandirigma, halos nang hihinayang. Akala niya ay mas madali kung sa simula pa lang ay sumama na si Suho sa kanila, pero alam niya kung gaano katigas ang ulo ng mga public servant. Sa tabi niya, casual na pumayag ang isang babae. Si Suzuki Endo, isang salamangkero na may staff na kumikinang sa madilim na enerhiya, ay nagkomento ng may paghamak. Binanggit niya ang pagkakaiba ng talento, ang mga likas na kakayahan na naghihiwalay sa mga taong katulad niya sa isang tulad ni Suho, na tinutukoy niya bilang isang Diyos ng espada. Idinagdag niya na hindi niya gusto ang mga lalaki na nakasuot, malinaw na ipinahayag ang kanyang hindi gusto sa mga taong tulad niya. Tumangala si Suho sa kanila, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanila na may sakit sa loob. Naglakbay ang kanyang isip pabalik sa mga panahon. Magkatabi silang nag-aaway, magkasama silang nakipaglaban at nagdiwang ng mga tagumpay, nakangiti, nakadarama ng tagumpay. At ngayon, tumayo sila laban sa kanya, na parang wala na sa mga iyon. Sabay kaming lumalaban, aniya, nanginginig sa emosyon ang boses. Hiniling niyang malaman kung paano nila ito magagawa sa kanya, kung bakit nila tinatalikuran ang lahat ng kanilang nagawa. Lumakas ang boses niya, mas desperado habang nagsusumamo ng sagot. Si Isabela, ang manggagamot ng grupo, ay nagsalita na may seryusong ekspresyon. Sinabi niya na ito ay kapaspalad, ngunit hindi maiiwasan. Si Suho lang ang tutol sa kasalukuyang operasyon, ang tumangging pumila. Tanong ni Suho kung hindi ba sila nahihiya na ipagkanulo ang lahat ng kanilang pinaninindigan. Ipinaalala niya sa kanila na nasakop nila ang isa sa 5 pintuan ng sakuna. Kung masakop nila ang natitirang 4, magiging ligtas ang sangkatauhan, malaya sa patuloy na banta ng mga halimaw. Ngunit ngayon, nais nilang talikuran ang tarangkahan, iwan ang sangkatauhan sa panganib. Hindi niya maintindihan kung paano nila pipiliin ang landas na ito. Inakusahan niya ang mga ito, at sinabing wala silang pinagkaiba sa mga halimaw mismo. Mahinahong tugon ni Hexho, ang mamamana ng grupo. Itinuro niya na hindi bababa sa hindi sila pumatay ng tao. Ipinaliwanag niya na kung ang lahat ng mga tarangkahan ay masakop, ang mga mangangaso na tulad nila ay mawawalan ng layunin. Sa sandaling makita bilang mga bayani, sila ay mababawasan sa walang higit pa sa mga thug sa mata ng mga tao. Pagkatapos ay direktang kinausap ni Hex si Suho, na nagmumungkahi na ayaw niyang maging target ng takot. Sinubukan niyang hikayatin siya sa huling pagkakataon, inialok ang kanyang kamay at sinabihan siyang sumama sa kanila. Namula ang mukha ni Suho sa galit. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya, at ang mga salita ni Hex ay nagdagdag lamang ng asin sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, inaasahan ni Hex na sasama lang siya sa kanila, na parang walang nangyari. Tinanggihan niya ang alok, na nanlilisik sa grupo bilang pagsuway. Sa loob-loob, alam ni Suho na nauubusan na siya ng oras. Ang kanyang katawan ay nalasan ng kamandag ni Suzuki, at ang mga sugat na natamo sa kanya ay hindi na gumaling. Naiintindihan niya na hindi siya makakaligtas sa laban na ito. Isa lang ang kaya niyang gawin. Kung hindi siya mabubuhay, maaari niyang dalhin ang isa sa kanila, alang-alang sa kinabukasan ng sangkatauhan.
Sa pag-iisip na ito, hinawakan niya ang kanyang putol na espada, determinasyon na nagpapaliwanag sa kanyang pagod na mga mata. Ang kanyang huling tungkulin bilang isang bayani, na pagpasyahan niya, ay isakripisyo ang kanyang sarili, kahit na nangangahulugan ito ng pagpapabagsak ng isang kaaway lamang. Natigilan ang grupo nang maramdaman nila ang kanyang desisyon. Ang enerhiya ay nagsimulang umikot sa paligid niya, ang kanyang kapangyarihan ay lumalakas habang siya ay humakbang ng may layunin. Si Alex, na nakatayo kasama ng grupo, ay halatang nalilito, at sinubukan ni Suzuki na patatagin sila. Pinaalis niya si Suho, sinasabing nambobola lang siya. Kung tutuusin, isa lang siyang eskrimador na may hawak na sirang sandata. Gayunpaman, hindi masyadong sigurado si Hex. May kakaibang naramdaman, something about Suho's energy. Ang tensyon ay naging ramdam, at biglang, sa isang pagsabog ng kapangyarihan, si Suho ay gumalaw, ang kanyang espada ay tumagos sa hangin. Ang pag-atake ay mabilis at marahas, at nahuli nito ang grupo na hindi nakabantay. Agad na nataman si Suzuki, walang buhay na bumagsak ang kanyang katawan, habang si Alex ay sumisigaw sa sakit, naputol ang mga braso sa kanyang katawan. Mabilis na kumilos si Hex, iniligtas ang kanyang sarili at si Isabela, na bahagyang umiwas sa hampas ni Suho. Namangha siya sa bilis ng pag-atake, alam niyang kung nahuli siya kahit isang saglit, ganoon din ang kapalaran niya. Nagtataka siya kung paano nagawang hampasin ni Suho ang ganoong kapangyarihan. Nabali ang kanyang espada, nalasan ang kanyang katawan. Wala itong saysay. Hawak ni Alex ang kanyang kaliwang kamay, nabaluktot ang kanyang mukha sa matinding paghihirap, habang pilit niyang iniinda ang sakit ng kanyang nawawalang braso. Sumugod si Isabela sa kanyang tagiliran, ang kanyang mga kamay ay kumikinang sa hilang magic. Pero may mali, gulat na napatingin siya sa sugat ni Alex. Hindi ito mapagaling. Nanlaki ang mga mata niya nang malaman niya ang totoo. Narinig lang niya ito noon, ngunit hindi niya ito nakita. Ang kapangyarihang nakahihigit sa kaharian ng tao na hindi magagamot ng mahika. Ang sugat na ginawa ni Suho ay lampas sa kanyang kakayahan. Si Suho, sa kanyang katawan na battered at mabilis na pagkaubos ng enerhiya, ay tumingin sa kanyang espada habang ito ay nagsimulang kumikinang, isang makinang na aura na nakapalibot dito. Hex, nanunood mula sa malayo, sa wakas ay naintindihan. Ito ay isang hindi madaling unawain na espada, isang sandata na nabuo sa pamamagitan lamang ng paghahangad. Isang espada ng enerhiya. Nakaramdam ng matinding kasiyahan si Suho nang mapagtanto niyang nahawakan na niya ito, ang mismong bagay na pinagsusumikapan niya. Nakamit niya ang sukdulang swordsmanship, kahit sa kanyang mga huling sandali. With a final surge of power, ngumiti siya sa huling pagkakataon. Siya ay nahulog, ang kanyang katawan ay naglaho sa gilid ng bangin. Sa kanyang pagbagsak, isang system notification ang lumitaw sa kanyang isipan. Binati siya nito sa pag-abot sa kaharian ng pagkakaisa ng banal na espada. Pinuri siya ng system para sa kanyang mga tagumpay, pakikinig sa mga kakayahan, at inihayag ang pagribot ng sistema ng manlalaro. Nagdilim ang mundo sa paligid ni Suho nang maramdaman niyang nawala ang kanyang buhay. Natupad na niya ang kanyang huling misyon, isinakripisyo ang lahat para mapabagsak ang kanyang mga kalaban. Ngunit ang panghihinayang ay nananatili sa kanyang puso. Naramdaman niya ang malamig, hindi maiiwasang paghila patungo sa kamatayan. Biglang naglaho ang kadiliman, napalitan ng nakakasilaw na liwanag na nag-anyong lungsod, hindi katulad ng mga bangin na pinaglalabanan kung saan siya nagwakas. Iminulat ni Suho ang kanyang mga mata, na disoriented. Hindi ang kabilang buhay ang inaasahan niya. Isang bumbero ang lumitaw sa kanyang paningin, ang kanyang boses ay tense ngunit puno ng pangangailangan ng madaliang pagkilos. Sinabi ng lalaki kay Suho na siya ay nasugatan at nagpumilit na dalhin siya sa isang ligtas na lugar. Nanlaki ang mga mata ni Suho sa pagbanggit ng gate outbreak.
Naisip niyang siguradong namatay na siya sa piitan na iyon. Habang dinadala si Suho sa mga kalye, nalilito ang kanyang tingin. Matataas ang mga gusali sa ibabaw niya, ngunit napansin niya ang pagkawasak. Isang napakalaking pagsabog ang umalingaw sa di kalayuan, kasama ang mga labi na lumilipad sa kabila ng kalye. Bumungad sa kanya ang pangalan ng lugar habang nakatingin siya sa isang station sign. Nabasa, Sindirim. Ang pamilyar sa pangalan ay tumama sa kanya. Parang hindi makapaniwala ang iniisip ni Suho. Ang Sindirim Station ay isang lokasyon na minsang nawala, nahawahan, dahil sa pagsiklab ng gate. Ito ay minarkahan ang isa sa pinakamadilim na sandali ng sangkatauhan. Ngunit narito siya, nasaksihan muli ang sakuna. Habang naguguluhan siya sa kanyang sitwasyon, may lumitaw na duwende mula sa anino ng gate. Suho murmured ang mga salita, Sindirim Station Gate Outbreak, sa ilalim ng kanyang hininga, pakiramdam ang manipis na imposibilidad ng kung ano ang kanyang nakikita. Pagkatapos, out of nowhere, isang arrow ang tumama sa hangin, na tumama sa bumbero na dala siya. Ang lalaki ay nagpakawala ng isang sakal na sigaw na bumagsak sa lupa. Lalong lumakas ang kaguluhan sa kanilang paligid, may nagsisigawan ang mga duwende. Umaalingaw ang kanilang mga boses at nilalamon ng mga tunog ng labanan. Hinimok ng bumbero si Suho na tumakbo, na itinuro ang ligtas na lugar na binanggit niya. Naningkit ang mga mata ni Suho. Nakita niya ang isang palakol sa malapit, nakasandaw sa isang tumpok ng mga labi. Walang pagdadalawang isip, hinawakan niya ito. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Kayang-kaya niyang mag-alinlangan, hindi ngayon. Sa kabila ng galit na mga babala ng mga bumbero, walang kahirap-hirap na ibinato ni Suho ang palakol ng may katumpakan, hinasa mula sa hindi mabilang na mga laban, pinatay ang duwende sa isang tama. Pagkatapos, tumingin si Suho sa kanyang mga kamay, inaasahan ang mga sugat o iba pa. Walang patid, biglang bumungad sa kanya ang isang biglaang realisasyon. Ito ay tulad ng dati, tulad noong una siyang nagising bilang isang manlalaro. Isang system notification ang lumitaw sa kanyang isipan, binati siya nito dahil natugunan niya ang mga nagising na kondisyon, na hinimok siya na maging mas malakas. Isang tawa ang pinakawalan ni Suho, na puno ng pantay na kawalang paniwala at saya. Kakaibang pamilyar ang sitwasyon. Sa paligid niya, ang lungsod ay nasira, na may kaguluhan na nangyayari sa bawat sulok. Pagkatapos ay lumitaw ang isang abiso, sa pagkakataong ito ay nagbibigay sa kanya ng isang pagpipilian. Sa isang digital na screen na lumulutang sa kanyang harapan, 4 na pagpipilian ang kumikinang ng maliwanag. Mandirigma, salamangkero, mamamana, at manggagamot. Tinitigan niya ang mga pagpipilian, ang mga alaala ay bumabaha sa kanyang isipan. Hinarap niya ang desisyong ito noon pa man. Pinili niya ang landas ng isang mandirigma nang walang pag-aalinlangan. Ngayon, muli siyang nakatayo sa parehong sanggang daan. Bumalik sa isipan ni Suho ang lahat ng nagdala sa kanya dito. Hinikayat siya ng kanyang instincts na pumili muli ng mandirigma, ngunit may pumipigil sa kanya. Sa wakas ay nagsalita siya ng malakas, na hinihiling sa sistema na ipagpaliban ang kanyang pagpili. May ibang landas na pipiliin sa pagkakataong ito, at hindi sigurado si Suho kung saang direksyon tatahakin ang kanyang kinabukasan. Habang patuloy na umaalingaw ang kaguluhan ng lungsod sa kanyang paligid, tinawag siya ng bumbero, desperado na ilayo siya sa panganib, ngunit nanatiling nakaugat sa lugar si Suho. Tiniyak ni Suho sa bumbero na hindi kailangang mag-alala. Buong kumpiyansa niyang sinabing kakayanin niyang mag-isa ang mga duwende. Kung tutuusin, goblins lang sila. Ang mga duwende na may kumikinang na mga mata at magaspang na mga sandata ay nagsilapitan. Inihanda ni Suho ang sarili, nakatayong matangkad sa gitna ng kaguluhan. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, nagmamadaling pumunta sa mga duwende na may parehong hindi natitinag na determinasyon na palagi niyang ipinapakita.
Mabilis ang kanyang mga galaw, ang kanyang mga mata ay nakatutok ng husto sa kalaban. Tumakbo siya sa isang nasusunog na kalye, na iniiwasan ang mga pag-atake ng mga goblins ng may katumpakan. Nakita niya ang isang pulang palakol sa gitna ng mga labi, pinulot ito at malakas na inindigaway sa pinakamalapit na duwende. Nahulog ang nilalang, at lalo lang lumakas ang loob ni Suho. Siya ay handa para sa higit pa. Sa isang determinadong paglukso, inilunsad niya ang kanyang sarili sa isa pang duwende, pagkatapos ay hamampas ng may tumpak at malalakas na welga. Parang naging force of nature si Suho. Ang kanyang mga galaw ay tuloy-tuloy at walang pag-aalinlangan. Ito ay tunay na panahon ng Goblin Slayer. Nakatayo sa ibabaw ng mga nahulog na nilalang, nanatiling kalmado at kalmado si Suho. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang mga goblin ay isang banta lamang sa mga baguhan na manlalaro. Ito ay wala para sa isang tulad niya. Sinulyapan niya ang goblin sword na pinulot niya, sinubok ang bigat niya bago nagpahayag na puputulan niya silang lahat. Hindi pa rin humuhupa ang kanyang galit. Napagtanto niya na masyado siyang nasa sabik, hinahayaan niya ang kanyang emosyon. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na kailangan niyang maging cool-headed, lalo na sa mga sandaling tulad nito. Maaaring ulap ng galit ang kanyang paghatol, at hindi na niya iyon kayang bayaran. Tumingin siya sa paligid, at may pumasok sa isip niya. Kung hindi siya nagkakamali ay bumalik siya sa dati sa hindi malamang dahilan. Ito ay isang malinaw na pagkakataon, isang pagkakataon na magsimulang muli sa simula. Naobserbahan niya ang isang serye ng mga holographic panel na biglang lumitaw, na nagpapakita ng iba't ibang mga tagumpay at kasanayan. Nakalista ang mga basic swordsmanship skills, mga kasanayang matagal na niyang hindi nakikita. Bahagyang napangiti si Suho, naalala ang mga unang araw na iyon. Parang nagsimula talaga, medyo maikli ang espadang goblin na hawak niya, pero gagawin muna nito sa ngayon. Sa sandaling iyon, maingat na nilapitan ng bumbero si Suho, na halatang nanginginig pa rin. Nauutol na tanong ng lalaki kung player ba si Suho. Tumango si Suho, mahinahong sumagot, oo. Ngayon pagkatapos ng lahat ng laban, alam na niya ang sagot sa tanong niya noon. Pinili niya ang holographic screen na nakahover sa kanyang harapan. Ang sistema ang nagudyok sa kanya na piliin ang kapangyarihan na nais niyang ituloy. Sa pagkakataong ito, pinili niya ang manggagamot. Lumitaw ang isang screen ng kumpirmasyon, na binabati siya sa kanyang napili. Ginawaran siya ng bonus stats, at isang bagong skill, Healing Light F, ang idinagdag sa kanyang mga kakayahan. Bumalik si Suho sa bumbero, napansin ang mga sugat ng lalaki. Lumapit siya, sinisiyasat ang mga sugat. Inilagay niya ang isang magiliw na kamay sa balikat ng bumbero at nagsalita ng may katiyakan. Ang bumbero ay mukhang nalilito, ngunit hindi lumaban. Isang asol na aura ang nakapalibot sa kanilang dalawa, na nagpapahiwatig ng pag-activate ng healing power ni Suho. Unti-unting naghilom ang mga sugat. Nanlaki ang mga mata ng bumbero sa hindi makapaniwala. Halos hindi na siya makapagsalita, namangha na hamupa na ang sakit. Tinanong niya si Suho kung healer ba talaga siya, at ang sagot ni Suho with a faint smile, I guess that's me now. Ang isa pang abiso ng system ay lumitaw, na nag-aalok kay Suho ng isang maliit na regalo para sa paggamit ng kanyang unang kakayahan sa pagpapagaling. Binigyan siya ng pagpipilian na pumili ng armas mula sa arsenal ng system. Saglit na nag-isip si Suho, bagamat pinili niya ang klase ng healer, ngunit ang kanyang pangunahing sandata ay magiging pareho. Nagpatawag siya ng kumikinang na espada mula sa arsenal ng system. Iyon ay tibak ng baguhan, ngunit ito ay magsisilbi sa kanyang layunin. Sinuri niya ang espada, mukhang nagmumuni-muni. Marami pang dapat gawin, at kasisimula pa lang ng kanyang paglalakbay. Itinuon niya ang atensyon sa tarangkahan na nakatambay sa di kalayuan.
Inihayag niya ang kanyang balak na pumunta at sakupin ang tarangkahan. Ang bumbero, na alarma, ay sinubukan siyang pigilan, binabalaan siya sa mga panganib, ngunit si Suho ay nanatiling hindi nabigla. Tiniyak niya sa bumbero na may mapapala siya rito. Habang kumpiyansa na naglalakad si Suho patungo sa gate, nagsimulang bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala. Naalala niya ang kanyang mga nakaraang tagumpay, ang mga kasanayang nakuha niya sa pamamagitan ng pagsusumikap at dedikasyon. Katulad ng dati, ang mga kasanayang natamo sa pamamagitan ng talento ay maaaring gamitin anuman ang klase, ngunit ang likas na kasanayan na nakatali sa klase, tulad ng healing magic, ay para lamang sa mga manggagamot. Naalala niya ang banal na espiritong liwanag ni Isabela, naalala na ito ay nagsimula bilang liwanag na nakapagpapagaling. Kung pwede lang sana niyang gamutin ang mga sugat niya noon, baka iba na ang ending. Alam ni Suho na sa pagkakataong ito, kailangang mag-iba ang mga bagay. Siya ay magiging parehong eskrimador at manggagamot. Ang isang paladin ay magiging mahusay, tama ba? At pipigilan niya ang parehong mga pagkakamali na mangyari muli. Kailangan niyang lumakas ng mas mabilis kaysa sa iba pang nagtaksil sa kanya. Habang nakatayo siya sa harap ng tarangkahan, naisip niya ang mga dati niyang kakampi. Magkaibang mukha sila, nananatili sa kanyang alaala. Kailangan niyang makakuha ng mga kasanayan ng mas mabilis para mag-level up at malampasan ang kanyang nakaraan. Ang gate na ito, isang premonition gate, ay muntik nang magbuwis ng kanyang buhay sa nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Maaaring mababa ang level ng kanyang kakayahan ngayon at maaaring mahirap, pero okay lang iyon. Nanatiling hindi nagbabago ang eskrimador na nakaukit sa kanyang isipan. Siya ay magsisimulang muli at magtatagumpay. May determinasyon na nag-aalab sa kanyang mga mata, lumapit si Suho sa kumikinang na makulay na portal. Ang nakaraan ay nagbigay sa kanya ng isa pang pagkakataon at handa siyang harapin ang hamon sa hinaharap. Oras na para muling isulat ang kanyang kwento. Maingat na lumakad si Suho sa masukal at malago na kagubatan, ang kanyang hakbang ay mahinang bumubulusok sa lupa. Maingat siyang gumalaw, tinitingnan ang kanyang paligid na may matalim na tingin, laging alerto sa anumang panganib na nakaabang sa malapit. At napansin niya ang isang nilalang na nakahiga. Nakahandusay sa lupa ang walang buhay na katawan ng mga duwende, isang patunay ng kaguluhang naganap. Nasabi niya sa kanyang sarili na ang mga duwende, na nagrampa sa labas ng gate na tila sila ang may-ari ng mundo, ay patay lahat sa loob ng gate. Napagpasyahan niya na ang mga duwende ay dapat na nakatakas sa pamamagitan ng tarangkahan, tumakas mula sa isang bagay na mas nakakatakot. Biglang, isang ingay ang sumabad sa katahimikan, at si Suho ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyon ng tunog. Tama ang kanyang instincts. Ang dahilan sa likod ng desperadong pagtakas ng mga duwende ay naging malinaw. Lumilitaw mula sa mga anino ang dalawang hobgoblins, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa puot. Ang isa ay nakatayo sa level 10, ang isa ay nasa level 12, at pinandilatan nila si Suho na may masamang hangarin. Matingkad na pula ang kanilang balat, hindi katulad ng mga regular na goblins. Nabanggit ni Suho na ang mga hobgoblins na ito ay may mas malalaking katawan, mas malakas na kalamnan, at mas nakakatakot na aura. Gusto nilang gawin siyang biktima, palitan ang mga duwende na nahuli na nila. Napangiti si Suho, hindi nabigla sa kanilang puot. Para sa kanya, goblin pa rin ang mga ito, gaano man kalaki o kulay. Siya ay humakbang ng may kumpiyansa, inihanda ang kanyang sarili para sa labanan. Nagsimula ang sagupaan ng bumangga ang sandata ni Suho sa mga hobgoblins. Mahusay siyang gumalaw, iniiwasan ang kanilang malalakas na welga, ngunit napansin niya na halos hindi masikip sa kanilang matigas na balat ang sarili niyang mga pag-atake. Ang kanyang kasalukuyang antas ay hindi sapat upang maputol ang kanilang makapal na balat.
Nagpasya si Zuho na kailangan niyang lapitan ang mga bagay sa ibang paraan. Kung ang kanyang lakas lamang ay hindi sapat, kailangan niyang hanapin ang kanilang kahinaan, at pagsamantalahan ito. Lalong naging matindi ang laban, na ang bawat panig ay tumatangging umatras. Sa kalaunan, napagtanto ni Zuho na kailangan niyang baguhin ang mga taktika. Alam niyang para matalo ang mga ito, kailangan niyang maging matalino, hindi lang malakas. Kailangan niyang makahanap ng isang pambungad, isang mahinang punto. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang pagkakataon. Sa isang malakas na pagtalon, tumalon siya sa hangin, itinaas ang kanyang espada, at hinampas ang isa sa mga hobgoblins na may tumpak na puwersa sa mata. Napaatras ang nilalang, at bago pa makapag-react si Zuho ay bumagsak ito sa kanyang paanan. Napatingin siya sa nahulog na hobgoblin, medyo nagulat. Hindi niya sinasadyang patayin ito ng ganoon kabilas. Bumantong hininga siya, napagtantong ginawa niya ito dahil sa ugali. Sinabi niya sa kanyang sarili na sa susunod ay mag-iingat na siya. Gayunpaman, walang oras upang manatili sa kanyang mga iniisip. Isang napakalaking hobgoblin ang lumitaw sa di-kalayuan, ang mga kalamnan nito ay umuumbok habang agresibo itong sumusugod sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Zuho. Hindi niya kayang sayangin ang pagkakataong ito. Nagpasya siyang gamitin ang hobgoblin hanggang sa makahanap siya ng isa pa. Sinugod siya ng nilalang, ngunit mabilis na umiwas si Zuho, na nakadulas ng may makinis na liksi. Alam niya na ang pag-uulit ng isang aksyon ng madalas ay sapat na makapagbibigay daan sa kanya na magkaroon ng kasanayan, na nauugnay sa aksyon na iyon. Kung patuloy niyang iniiwasan ang mga pag-atake ng mga hobgoblins tulad nito, maaaring makuha niya ang kasanayan sa pag-iwas na kailangan niya. Nagpatuloy siya sa pag-iwas, bawat galaw ay mas matalas at mas tumpak kaysa sa huli. Sa wakas, isang system notification ang nag-flash sa isip niya. Binati siya ng system sa pagiging mastering dodge. Napuno si Zuho ng isang pakiramdam ng kasiyahan, dahil naramdaman niya ang isang bagong tuklas na kasanayan na dumadaloy sa kanya. Sa pag-dodge mastered, ang kanyang susunod na focus ay parrying. Itinaas niya ang kanyang sandata at hinarang ang malakas na strike ng mga hobgoblins ng may deft precision. Desidido si Zuho na makabisado ito. Pagkatapos ng ilang matagumpay na pagtatangka, lumitaw ang isa pang abiso, na nag-aanunsyo na kabisado na rin niya ang parry. Tumingin siya sa kalaban, napansin ang pag-aalinlangan nito sa kinatatayuan. Namumuo ang pagkadismaya sa nilalang, at alam ni Zuho na oras na para tapusin ito. Sa isang mahinahon ngunit may kumpiyansa na kilos, hinarap ni Zuho ang hobgoblin. Nakuha niya ang kailangan niya. Ngayon ay oras na upang wakasan ang laban. Mabilis siyang gumalaw, ang kanyang espada ay tumagos sa hangin, at ang hobgoblin ay nagpakawala ng bigel na sigaw bago bumagsak sa lupa. Sinala ng sikat ng araw ang makapal na kagubatan, na nagbibigay liwanag sa tanawin. Bumaba ang tingin ni Zuho sa nahulog niyang kalaban, alam niyang marami pa siyang gagawin. Marami pang nilalang doon, at kailangan niyang hanapin ang mga ito. Pagkatapos ay nagsalita si Zuho ng malakas, ang kanyang boses ay dinadala sa kagubatan. Handa na siyang makakuha ng mga puntos ng karanasan ng masigasig ngayon. Sa labas ng gate, nagtipon ang ilang mga ngaso, halatang inis. Ang isa sa kanila ay nagreklamo tungkol sa isang tao na pumapasok sa gate ng walang pahintulot. Nagdebatehan sila kung saang paksayon kabilang ang nasa loob ng gate, at may nagkomento pa niyan. Kung ang taong iyon ay namamatay sa loob, ito ay magiging maalamat. Ay nakikipag-usap sa bumbero noon. Tila nalilito at bigo silang humihingi ng impormasyon tungkol sa taong pumasok sa gate. Inilarawan ng bumbero si Zuho, na ipinaliwanag na siya ay isang baguhan na manlalaro na nakipag-usap sa isang grupo ng mga duwende ng mag-isa at pinagaling ang mga sugat ng mga bumbero bago pumasok sa gate.
Inulit ng bumbero ang sinabi ni Suho na may mapapala siya rito. Ang mga lalaki sa Suho ay nakatayo sa gitna ng pagkawasak sa kalye ng lungsod, mga katawan ng duwende na nakakalat sa lahat ng dako. Ang isa sa kanila ay nakatitig sa hindi makapaniwala, kinuha ang eksena. Hindi pa sila late dumating, naayos na ang mga duwende. At ang taong responsable ay isang manggagamot. Ang pag-iisip ay tila halos katawa-tawa sa kanila, ngunit ang patunay ay nasa harap ng kanilang mga mata. Ang mga bangkay ng duwende at ang manggagamot na nag-iisang pumasok sa tarangkahan. Ito ay kakaiba, masyadong kakaiba. Napaisip tuloy siya kung sino ang taong nasa loob ng gate. Muli siyang tumingin sa lungsod, seryoso ang ekspresyon habang pinagmamasdan ang mga labi ng mga bangkay ng duwende. Malakas niyang pinag-isipan na ang mismong gate ay hindi dapat masyadong mapanghamon kung ang lahat ng halimaw na haharapin ay mga goblins lamang. Ngunit kahit na ginawa niya ang obserbasyon na iyon, kumunot ang kanyang noo sa pag-aalala. Naroon pa rin ang hindi may kakailan na nag-iisang pumasok ang manggagamot. Ang laki ng pagkawasak sa paligid niya ay nagpinta ng isang hindi pangkaraniwang larawan, isa na hindi akma sa mga tipikal na kakayahan ng isang manggagamot. Walang gasgas sa kanya, at gayunpaman ang mga duwende ay madaling naalis. Naramdaman ng lalaki ang pagkabalisa sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ba talaga ang iniisip ng lalaking iyon. Ito ay pakiramdam na walang ingat, halos parang ang manggagamot ay sumugod ng walang anumang malinaw na plano, ngunit ang mga resulta ay nagsalita para sa kanilang sarili. At paano kung, nagtagumpay ang manggagamot sa paglilinis ng gate? Lumingon siya sa isang nasasakupan sa malapit, kitang-kita sa kanyang tono ang pagkamadalian habang nag-uutos. Ang anumang pagbabago sa gate ay kailangang iulat kaagad, at kung may lumabas, dapat nilang malaman kaagad. Tumango ang subordinate bilang pagsang-ayon, at inilabas ng lalaking nakasot ang kanyang telepono, ang kanyang mindset. Kung ang manggagamot na iyon ay talagang nagawang i-clear ang gate, kailangan nilang tiyakin na mapupunta siya sa kanilang panig. Masyadong mapanganib na hayaan ang isang taong may ganoong potensyal na makawala. Salamat sa panunood, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at comment na din kayo kung gusto nyo ng part 2 nito guys. Thank you and God bless.